Mga kababayan, nabubunyag na ngayon dahil sa paglabas, dahil sa pasabog ni Saldico. Nalalaman na natin ngayon kung sino-sino ba ang tagapagsinungaling at tagapagtanggol nitong si Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan. Hindi lang pala. Akala ko si Atty. Claire Castro lang, mga kababayan, ang tagapagsinungaling ni Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan. Meron pa pala. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, dahil sa ginawang paglantad, dahil sa ginawang pasabog ni Saldico, mga kababayan, nahuhubara na ng tuluyan ng maskara yung mga nagkukunwari, mga kababayan. Akala mo'y gusto talaga nila na lumabas yung katotohanan. Akala natin ay talagang gusto nila na may managot, mga kababayan, sa pinakamaanumalyang flood control scandal na ito. Yun pala, mga kababayan, ay gusto lang nilang iligtas itong si Pangulong Marcos. Kaya pala sila lumantad noon, mga kababayan. Katulad na lang nitong si Tubby o Tubby Tiangco, mga kababayan, nang nabutas. Aba, akala ko noon talagang magaling itong si Tubby Tiangco. Dahil lumabas, nagsalita ito, maraming bla 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 ito. At para bang tinutumbok niya itong si Martin Romualdez, mga kababayan. Pero ngayon, nung may pasabog na itong si Saldico, bigla na namang nagsalita. Biglang kumambyo, mga kababayan, at pinagtanggol ni Tubby Tiangco, mga kababayan, si Pangulong Marcos. Yon ang papel ngayon ni Tubby Tiangco, mga kababayan. At isa pa, itong si Kuratong Baliling, itong si Ping Lacson, mga kababayan, na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito yung talagang grabe itong tao na ito. Masyado ka namang halata, senador. Huwag ka namang magpahalata na ikaw ay isa sa mga protektor ni Pangulong Marcos para hindi lalabas yung katotohanan. Dahil sa pasabog nitong si Saldico, mga kababayan, lumabas na ang totoong pagkatao nitong si Ping Lacson. Sa bagay, noon pa, mga kababayan, talagang halata naman natin na isa ito sa mga tagapagsinungaling ni Pangulong Marcos. Pero ngayon, mas lalo nating napatunayan na itong si Ping Lacson ay talagang protektor. Protektor ito ni Pangulong Marcos at ni Martin Romualdez. Chairman ka ng Senate Blue Ribbon Committee, pero may pinapanigan ka. Dapat neutral ka lang. Kung sino yung magsasalita, kukunin mo yung salaysay. At sa bandang huli, saka mo titimbangin. Tinimbang ka nga, ngunit kulang. Grabe ito, mga kababayan. Yan ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Katang isip lamang ko ituring na Malacanang ang mga mabibigat na paratang ni Saldico. Lumiliit lang daw ang mundo ni Ko, kaya nagdadamay siya ng mga pangalan. Nasa frontline ng balitang yan si Nikki de Guzman. Kasinungalingan ng mga pahayag ni Saldico. Ito ang iginiit ng Malacanang matapos idawit ng dating kongresista si PBBM sa issue ng 100 billion peso insertion sa 2025 national budget. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mismong si Pangulong Marcos pa nga ang nagsiwalat sa publiko ng anomalya sa flood control projects. Para malaman po ninyo, mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang isip lamang. Dahil lumiliit na ang mundo ni Saldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang... Ito, mga kababayan, sinabi ni Saldico na mayroon siyang ilalabas na mga ebidensya. May resibo, may mga larawan, at kung ano-ano pang mga ebidensya, mga kababayan. Pero itong si Atty. Claire Castro, inuunahan niya na wala daw ebidensya. Hintayin mo muna. Baka yung amo mo ang lumiit na yung mundong ginagalawan. Dahil nga, sa pag-amin nitong si Saldico, mga kababayan,
At wala naman talaga tayong maaasahan na totoong sinabi nitong si Atty. Claire Castro. Kaya nga, ang bansang nito mga kababayan, tagapagsinungaling ni Pangulong Marcos Jr. Patuloy natin ito. Ang puhunan. Nakarating na raw kay Pangulong Marcos ang mga akusasyon ni Ko. Tingin ng palasyo, mas marami pa rin ang galit kay Ko. Hinamon siya ng Malacanang. Mas magandang umuwi siya rito at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Na lehitimong notaryo publiko. Sigutisa naman Hindi kung pinatamaan mo. saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Matatandaan na sinabi ng kampo ni Ko na natatakot umuwi ang dating kongresista sa Pilipinas dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. Depensa naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na pinangalanan din ni Ko, binuo ng executive branch ang budget sa loob ng 6 na buwan. Oras na mahawakan ito ng Kamara, hindi na raw pwedeng makialam dito ang Pangulo. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. Ipinagtanggol din ni Navotas Representative Toby Chanco ang Pangulo. Katunayan, sa isang meeting daw noong 2024, pinuna pa nga raw ni PBBM si dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y maling paggamit ng pondo. Ayon sa Pangulo, wala na raw natitira sa mga proyektong prioridad ng gobyerno. Sabi niya, kayo dalawa ni Saldi, kuha kayo ng pera sa executive. Wala na akong nagagawa dyan. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na namamahala sa flood control hearing sa Senado, walang bigat ang mga pahayag ni Ko. Wala, na-raise yun. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take out siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Sabi naman ng Department of Justice, magagamit lang ang mga pahayag ni Ko kung isusumite ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa kanya. Kailangan din malaman kung kailan at saang lugar kinuha ang video. Ang video po kasi iba yung iba yung rules of admissibility for photo electronic evidence. So pag file po niyan is not as simple as a written document, for example, that has to be notarized. Hindi naman po na-notarize ang video. Pati si DPWH Secretary Vince Tizon dumepensa para sa Pangulo. Siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Ano bang akala nitong si Vince Dizon, mga kababayan? Itong DPWH secretary na ito, gano'n na lang ba katanga ang mga Pilipino para mapaniwala mo na itong si Pangulong Marcos ang nagbunyag ng pinaka-maanumalyang flood control scandal na ito? Alam ninyo, DPWH, Vince Dizon, kung sino ang nagbunyag? Yung baha. Dahil kung walang nangyayaring mga pagbaha sa mga probinsya ng Bicol, ng Metro Manila, mga kababayan, ay hindi mabubunyag itong maanumalyang flood control scandal na ito. Itong korupsyon na ito. Ang nagbunyag, ang totoong nagbunyag ay yung baha. Dahil nga sa matinding pagbaha, sunod-sunod ang pagbaha, mga kababayan, siguro naisip nitong si Pangulong Marcos na sinungaling naman talaga ito eh. Na ibubunyag niya. Uunahan niya na. Ililigtas niya na kanyang sarili. Sasabihin niya na mayroong mga proyekto. Nasaan na yung flood control? Hanapin niya na. Pero alam niya sa kanyang sarili na talagang walang mga proyekto na yan. Dahil nga alam niya na mga ghost yan. Pinagyabang niya yan sa kanyang suna. Mayroon ng 5,500 flood control sa buong bansa na tapos na. At kasulukuyang marami pang ginagawa. O katulad ng mga classroom, mga kababayan. Ilan yung pinapangako nitong si Pangulong Marcos na classroom na tatapusin sa isang taon. Pero yung pala, 20 classroom lang ang natapos. Ganon kasinungaling sila magsalita. Ganon nila niluluko ang taong bayan. Eh kung walang baha,
Mabubunyag ba yan? Magsasalita ba? Itong si Pangulong Marcos, Vince Dizon? Alam ninyo mga kababayan, itong sekretary ng DPWH, wala akong tiwala yan. Sinungaling yan. Kaya nga din, nilagay yan dyan ni Pangulong Marcos para pagtatakpan din itong si Pangulong Marcos. Para yung maididiin mga kababayan, yung mga district engineer, yung mga contractor, para iligtas nitong si Dizon, nitong si Lacson, nitong si Tubi Tiangco, itong kanilang puon mga kababayan. Pero hindi nga nila mapipigilan ang galit ng taong bayan. Yun ang ano, dito lang muna at bago tayo magtatapos, mga halimaw kayo, pinayupa kayo. Shout out kay Corazon Gonzales, idol, shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyo, idol, Corazon Gonzales. Shout out rin kay Elizabeth Kilakil, Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Virgil Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Imelda Pascua, kay Ma'am Florencia Junior. Excuse me, kay Maybelline Balikaw, kay Carl, shout out na rin kay Bibilin. Shout out kay Real Vlog, shout out na rin kay Crispin Del Rosario, shout out na rin kay Roberto Kibu, shout out na rin kay P. Baguio, idol, shout out sa iyo, idol. Shout out rin kay Aristio Lacuna, at shout out na rin kay Roman James Sagmed. Yun ang ano, dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.